Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Pagpapanig, pinilit ni Daryl na palakasin ang kanyang inner force. Pero masyadong naging malakas ang epekto ng nalanghap niyang powder, kaya hindi pa rin nagagawang mag-recover ng kanyang lakas hanggang sa mga sandaling ito. Napuno ng desperasyon si Daryl. Pinilit ng mga tauhan ni Skylar na ibuka ang kanyang kamay, habang ibinubuelo naman ng isa ang hawak niyang kutsilyo. Ipanghihiwa na sana ng lalaking ito ng buong puwersa ang hawak niyang kutsilyo nang sumigaw si Skylar ng, "Buisit, itigil niyo iyan ngayon din." Tumigil ang kamay ng lalaking may hawak na kutsilyo sa ere. Mukhang nagtaka ito sa kanyang narinig pero agad pa rin siyang umatras sa ibabang utos ni Skylar. Agad na naglakad si Skylar papunta kay Daryl at tiningnan ng maigi ang singsing na nakasuot sa kaliwang hinlalaki nito. Hindi na mapigilan pa ni Skylar ang galit sa kanyang puso. Naging pamilyar sa kanya ang kulay itim at puting singsing na itong gawa sa jade. Kahit nakabilang sa 6 na mga sekta ang Tianshan, at itinuturing na isang karespe-respetong angkan, sila, gaya ng Grandmaster Heaven Cult, ay naging balimbing pagdating sa moralidad. Kaya alam ng mga matataas na miyembro ng kulto, mayroong nabuong alyansa sa pagitan ng Tianshan at Grandmaster Heaven. Ilang taon na ang nakalilipas nang magkaroon ng isang lihim na pagtitipon ang dalawang mga sektang ito. Agad nila itong isinagawa. Dahil sa tulong ng Tianshan, hindi nagawa ng 6 na mga sektang pigilan ang Grandmaster Heaven na kagaya ng nangyari noong una. Kaya nagkaroon sila ng relasyon na kung saan hindi magagawang mabuhay ng mga sektang ito nang wala ang isa sa kanila. Nagkaroon din ng mahigpit na hierarkya ang Tianshan. Sa ilalim ng sect master nakatayo ang 4 na mga hari. Ito ay ang hari ng East, West, South at North. Ang suot na singsing ni Daryl ay ang simbolo ng hari sa East. Ito ang kumakatawan sa kanyang pagkatao bilang hari. At ang hari ng East ay mas mababa lang ng isang level sa sect master. At si Skylar, bilang isang head of branch, ay hindi itinuturing bilang nakatataas na tao sa kanilang hierarkya dahil mayroon ng kulang-kulang 1,000 mga branches ang kanilang sekta sa buong bansa. At kahit na hindi pa nagagawang makita ni Skylar ang hari ng East noon, sigurado pa rin siya sa kanyang sarili na ito ang simbolo ng hari sa East. Agad na napansin ni Daryl ang pagbabago sa tono ni Skylar. Kahit na hindi niya magawang maintindihan ang nangyayari sa kanyang paligid, nagawa pa rin niyang mahulaan ito. Sa akin ang singsing na ito, kalmadong sinabi ni Daryl habang inoobserbahan ang reaksyon ni Skylar. Nanginig naman dito si Skylar. Magsisimula na sana itong yumuko nang pigilan siya ni Daryl sa pamamagitan ng isang tingin. Kahit na ano pa ang naging tingin sa akin ni Skylar sa mga sandaling ito, sigurado ako na dahil ito sa suot kong singsing. Sa bagay, ginagamit ko lang ang pagkatao ng mayari ng singsing na ito, kaya sa sandaling ipaalam ko ito sa lahat, agad na mawawala ang aking cover. Isip ni Daryl. Huwag kang yumuko, gusto kong panatilihin ang pagiging low profile. Tahimik na sinabi ni Daryl. Buong puso namang tumango rito si Skylar. Sigurado ako na ang lalaking ito ay ang hari ng East. Ayaw niyang malaman ng lahat ang kanyang pagkatao, at mukhang nasa gitna rin siya ng isang lihim na investigasyon, kaya dapat lang akong tumabi sa kanyang dadaanan. Isip ni Skylar. Agad na inutusan ni Skylar ang dalawa sa kanyang mga tauhan na dalhin si Daryl sa main hall. Nang makita nila ang pagalis ni Daryl, agad na pumasok si Kent sa eksena. Hoy! Ano ang nangyayari? Nagbid na ako ng 30 milyon, kaya pakawalan niyo na ako. Binigyan ni Skylar si Kent ng isang nakamamatay na tingin. Agad na natahimik si Kent sa sobrang lakas ng puwersang bumalot sa kanya. Sinundan ni Skylar si Daryl na papasok sa main hall. Lord East King, ako po ang inyong tagapaglingkod na si Skylar Burr, na nakahanda sa anumang gusto niyong iutos sa akin, yuko ni Skylar. Nakaka-awkward itong nagpatuloy sa kanyang pagsasalita, humihingi po ako ng paumanhin sa mga nangyaring ito. Muntik na po akong gumawa ng isang napakalaking pagkakamali kanina. Kaya hinihiling ko po sana ang inyong kapatawaran kamahalan. Lord East King. Isa ba itong rank sa Grandmaster Heaven na mas mataas kaysa kay Skylar Burr? Sandali nga muna. Si Brandon ang nagmamayari ng singsig na ito. Hindi kaya nagmula rin siya sa sekta ng Tianshan? Bakit naging ganito kabait si Skylar sa akin? Isip ni Daryl.
Wala pa rin siyang kaalam-alam sa kung ano ang relasyong namamagitan sa Grandmaster Heaven Cult at sa sekta ng Tianshan. Ikinaway niya lang ang kanyang kamay at sumagot ng, huwag mo na itong isipin. Hindi mo alam kung ano talaga ang nangyayari. Palihim na tiningnan ni Daryl ang kanyang paligid. Dito na niya napagtanto na kakaiba ang dekorasyon sa loob nito kaysa sa ibang mga silid na nakita niya sa loob ng manor. Siguradong ito ang kanilang resting area. Para bang sumakto ang pagkalam ng sikmura ni Daryl. Hindi ganoon karami ang kanyang mga nakain sa Oriental Pier kung saan nagawa niya lang uminom ng ilang tasa ng tsaa. Nakaramdam siya ng kaunting hiya rito. Mahahalatang mahilig mag-obserba si Skylar. Tumatawa nitong sinabi na maghintay lang po kayo. Utusan ko ang aking mga tauhan na maghanda ng pagkain at wine para sa inyo. Inom tayo hanggang sa tuluyan na tayong bumagsak. Haha! Nga po pala, kamahalan, matapos nating maginuman ay maaari rin po tayong magsalit-salitan sa Megan Castello na yon. Masyado po talaga siyang attractive. Haha! Sige, sige. Sagot ni Daryl. Nang umalis si Skylar, napansin ni Daryl na ito na ang tamang pagkakataon para maglibot at subukang hanapin ang labasan. Hindi pinigilan ng mga bantay si Daryl habang paalis sa silid at sa halip ay nagsiyuko pa ang mga ito sa kanya. Naging direkta si Daryl pero hindi pa rin niya hinayaang pagsuspetsahan siya ng mga ito. Hindi siya bumalik sa main hall at agad na pumasok sa isa sa mga lagusan para pag-aralan at isipin ang susunod niyang magiging hakbang. Paano nga ba niya maililigtas si Megan sa sandaling makita niya ang lagusan palabas sa lugar na ito? Napansin ni Daryl na nakarating siya sa isang restricted na lugar. Ang lugar na ito ay isang napakalaking silid na walang bantay sa pintuan. Pero mayroon isang babala na nakapaskil dito na nagsasabing walang maaaring pumasok dito nang walang paalam. Hindi nagdalawang isip dito si Daryl na agad pumasok sa loob ng silid. Makikita sa gitna ng silid ang isang shelf na gawa sa kahoy. Nakalagay dito ang mga gamit na kinakailangan nila sa pangaraw-araw at ilang mga lalagyan. Naglalaman ng gamot ang ilan sa mga ito. Kahit na gamot sa sugat ang karamihan sa mga gamot dito, napansin pa rin ni Daryl ang gamit na may label na sedative powder na kasama ng mga ito. Mga sedatives. Haha! Ilalagay ko ito sa kanilang wine mamaya, at sa sandaling wala na silang malay ay magagawa ko ng iligtas si Megan. Isip ng optimistic na si Daryl. Noong paalis na siya sa silid ay napansin naman ni Daryl ang isang tile sa sahig na naiiba sa itsura ng ibang mga tiles na nakalagay sa paligid. Inapakan niya ito at napansing sinasadya ang ginawang pag-aangat sa tule na ito. Dito na hinila ni Daryl pataas ang tile at agad na nasurpresa nang makita ang isang gamit na binabalutan ng isang kulay brown na papel. Binuksan niya ito at nagulat nang makita ang isang secret manual. Makikitang nakasulat sa cover ng manual na ito ang mga salitang, Ascension of Nine Dragons. Wow, anong klase ng libro ito? Mukhang maganda na ang librong ito sa title pa lang nito. Isip ni Daryl. Paubos na ang kanyang oras, itinago niya ang manual sa ilalim ng kanyang damit at mabilis na bumalik sa main hall. Kasabay niyang nagpakita si Skylar na may bitbit na isang box ng pangkain at isang jar ng wine. Kumupas na ang kulay pulang selyo sa jar ng wine, kaya malinaw na maganda ang kalidad nito matapos imbak ng napakaraming taon. Kamahalan, hindi po kalakihan ang magagawa kong i-offer na pagkain sa inyo. Sana'y magustuhan niyo po ang mga ito. Humingi ng paumanhin si Skylar habang inaayos ang lamesa. Tumango naman si Daryl at nagsimula na sa pagkain. Habang si Skylar, na nakakaalam sa kanyang kinalalagyan, ay umalis para hayaang magpiesta sa ihinanda niyang pagkain si Daryl. At nang mauubos ni Daryl ang kanyang kinakain, binuksan niya ang jar ng wine. Sinalinan niya ang kanyang sarili bago maglagay ng sedatives sa loob ng jar. Sumenyas siya kay Skylar at nagutos ng paghati-hatian nating lahat ang jar na ito ng wine. Sabihan mo silang mula ito sa akin. Nagdalawang isip si Skylar habang sinasabi na, alam nyo naman pong ipinagbabawal ang pag-inom sa hall, hindi po ba, kamahalan? Sumimangot si Daryl at nagsabing palampasin natin ang araw na ito sa patakarang iyan kung ganoon. Minsan lang ako magpakita sa inyong branch kaya magagawa mo ba akong ipahiya ng dahil lang dito? Hindi po kamahalan. Nagkakamali po kayo, hindi ko po ito magagawa sa inyo. Iniling ni Skylar ang kanyang ulo, habang kinukuha ang jar ng wine sa lamesa.
Nagdadalawang isip na umalis ang mga tauhang inatasan magbantay kina Megan at Kent. Kalahating oras nang kinukunan ng mga ito ng litrato si Megan sa iba't ibang anggulo. Para sa kanila, ang isang babae na kagaya ni Megan ay isang biyaya mula sa langit. Nandiri si Megan sa ginawa ng mga ito. Ito ang una niyang beses na maigapos at makuhanan ng litrato nang walang paalam. At ngayong umalis na ang lahat para maginom, tahimik na tinanong ni Megan si Daryl ng ano ang nangyayari Daryl. Bakit kanila iginagalag ng husto? Tumawa si Daryl kay Megan at bumulong ng napagkamalan nila ako na isa sa kanilang mga hari kaya sinakyan ko ang pinaniniwalaan nilang ito. Na-impress sa ginawa niyang ito si Megan. Mukhang pinatunayan na nga ng nakikitirang manugang na ito ang kanyang halaga ng ilang beses. Kaya pala nagawa kanilang tratuhin ng ganyan, mukhang napagkamalan ka talaga nila. Ngiti ni Kent, kung ganoon, ano pa ang hinihintay mo? Umalis na sila para maginom, kaya pakawalan mo na kami ngayon din. Utos niya. Dapat lang nasampalin ang walang utak na ito. Nairita ng nagutos na tono ni Kent si Daryl, kaya hindi niya na ito pinansin. Hindi na rin mapakali sa mga sandaling ito si Megan. Marami-rami rin kasi ang mga naaresto niyang tauhan ni Skyler. Kaya siguradong hindi siya nito pakakawalan ng ganoon-ganoon na lang. Malay ba natin kung ano ang maisip nitong gawin sa kanya matapos makipag-inuman. Habang nasa gitna ng pagpapanik, agad na nagtaka si Megan habang iniisip na bakit ganoon kakalmado si Daryl. Thud. Dito na nagsimulang bumagsak ang mga bantay sa paligid kasama ng lider nilang si Skyler na tahimik na nakasandal sa pader. Ang mga taong natitirang gising sa lugar na ito ay sina Daryl, Megan at Kent. Ho! Napakagaling para sa isang nakikitirang manugang. Bati ni Kent na nagmumukha pa ring isang insulto. Nakita ni Daryl ang susi kay Skyler, naglakad papunta kay Megan at agad itong pinakawalan. Halika na, masyado nang magulo ang mga nangyayari sa paligid. Kinakailangan na nating mahanap ang labasan bago pa sila magising, kalmadong sinabi ni Daryl. Bulag ka bang hayop ka? Nakatali pa rin ako. Sigaw ni Kent. Nagyayabang ka kanina noong puputulin na nila ang daliri ko. At ngayong ikaw na lang ang nakatali ay nagawa mo na akong maisip, isip ni Daryl. Lumingon si Daryl kay Kent at walang pakialam na tumawa, bakit kita pakakawalan? Hindi ba't marami kang pera? Offeran mo na lang sila paggising nila, siguradong pakakawalan ka rin ng mga yon. Napaungol dito si Kent na halos maiyak na sa sobrang panik. Nagmakaawa naman si Megan na, maaari mo ba siyang pakawalan, Daryl? Wala akong obligasyong iligtas siya. Tumatangging sagot ni Daryl. Napakagat na lang sa kanyang labi si Megan na nagasabing. Alam kong nabastos ka ni Kent kanina, Daryl. Ako na ang humihingi ng tawad para sa kanya. Pero sana naman ay iligtas mo rin siya, siguradong hindi na siya makakalabas pa rito ng buhay sa sandaling iwanan natin siya rito. Tumawa si Daryl at sinabing. Buwisit, ano namang pakialam ko sa pagkamatay ng isang ito? Ginamit ng hayop na ito ang isa sa mga godly pill ko, pero nagawa pa rin niyang magyabang sa harapan ko. Wala akong pakialam kahit mamatay pa siya rito. Isip ni Daryl. Tumitig si Kent at sinabing, bakit ka humihingi ng tawad sa kanya, Meg Love? Hindi ito deserve ng isang talunang katulad niya. Tingnan mo na lang ang pagiging demonyo ng isang ito. Sinuwerte lang siya, kaya niya nagawang makawala rito. Huwag mo nang pag-isipan pang i-blackmail ako, dude. Hindi kita kailangan para makalabas dito ng buhay. Namumuhing sinabi ni Kent kay Daryl. Ngumiti si Daryl, sinabi nito kay Megan na, kita mo, hindi niya raw ako kailangan para makalabas dito ng buhay. Kaya huwag mo na siyang isipin. At pagkatapos ay agad na siyang umalis. Agad siyang hinabol ni Megan at sinabing, huwag ka na sanang lumibel sa kanya, Daryl. Huwag mong gawin ang bagay na ito. Dito na pinutol ni Kent ang kanyang pagsasalita, huwag ka nang magmakaawa sa kanya, Meg. Iligtas mo na lang ako sa sandaling makatakas ka, naniniwala ako sa iyo. At sa sandaling magising sila ay agad akong mag-offer sa kanila ng mas malaking pera. Siguradong hindi nila ako papatayin ng dahil dito. Manahimik ka nga. Iniisip mo pa rin bang mabubuhay ka sa sandaling makita nilang nakatakas kami matapos nilang mawalan ng malay? Nanginginig na sinabi ni Megan. Dito na napagtanto ni Kent ang kanyang pagkakamali. Ito ang branch ng Grandmaster Heaven Cult sa Donghai Cert.
Kaya sa sandaling magising si Skylar at makita ang pagtakas ni Daryl at Megan, siguradong ibubunto nito ang lahat sa kanya. Wala nang maitutulong sa kanya sa pagkakataong ito ang laki ng perang i-offer niya. Dito na natakot ng husto si Kent. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.